Maraming mga Kristiyano hindi alam bakit sila iniligtas o tinawag ng Diyos. Ito po'y mahalaga para sa akin dahil kapag ating nalaman ang dahilan o layunin ng Diyos sa ating kaligtasan, magbabago ang pananaw at direksyon ng ating buhay Kristiyano. Nawa po sa umagang ito ay ang aking dalangin, ang inyong objective, ang inyong goal sa Christian life ay hindi na ang kalangitan. Ang kalangitan ay pagpapala ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya. Ang kalangitan o heaven natin sinasabi, hindi pa ito ang pinakamabuti ng Diyos sa kanyang mga pinili. Merong mga layunin ng Diyos. Meron siyang dakilang panukala bakit kayo iniligtas. Alam niyo po mga kaibigan at mga magulang, hindi po isang aksidente na kayo'y patuloy nag-aaral sa ganitong pag-aaral. Sapagat kayo ay isa sa mga pinili ng Diyos. The elect. Subalit, sa pagpili ng Diyos sa atin ito, mayroon mga pananagutan. Habang tayo lumalago sa pagkakilala sa Panginoon, unti-unti ating nakikita ang direksyon at layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya sinasabi po sa Bible na ating binasa, we know that God causes all things to work together for good to those who love God. Ito po sinasabi sa American version ng ating mga Bible. At nalalaman natin na lahat ng mga bagay ay na kanyang pinahihintulot na dumating sa ating mga buhay. Lahat ng ito na kanyang pinahihintulot ay magkakalakip na gumagawa sa ating ikabubuti sa mga nagsisiibig sa Diyos. Okay? God can cause us all things to work together for good. Ang mga bagay po na nangyayari sa ating mga buhay, na para bang nagbabagsak sa atin, sumisira, na para bang wala ng remedyo. Anyway, any way of recovering. Wala ng pag-asang maituwid o makatayuman. God can make it together for good. Ito ay kayang ng Diyos na ito ay paglakipan para sa ating ikabubuti. God can cause it together for good. Alam po ninyo mga kaibigan at mga magulang, God is not looking for perfect people. Ang Diyos ay hindi po naghahanap ng mga ganap at perpektong mga tao. But He is looking for sincere people, people with integrity. Ito pong hinahanap ng Diyos, tao na may matapat, sincero, tao mga may malinis na mga budhi, mga tao katulad na binabanggit po sa talinghaga na maghahasik na sinasabi, honest and a good heart. Meron silang matapat at mabuting kalooban o puso. Alam po ninyo, kung ating talagang ipanasyang buong pusong paglingkuran ng Diyos, tayo po ay makakagawa na maraming mga pagkakamali. Sa buong puso po natin, na talagang ipinasya natin na tayo ay maglilingkod sa Diyos, alam niyo po, hindi tayo exempted sa maraming mga pagkakamali. Tayo po ay madadapa, makakagawa ng ilang mga bagay na sana pa sa una ay hindi na natin ginawa. You will be disgusted with yourself. Kayo po ay malulungkot sa iyong sarili. But God causes all things to work together for good. Subat kayang ng Diyos na paglakipan ng lahat ng mga bagay na yan sa ating ikabubuti. But under certain condition. Subat sa ilalim ng ilang mga kondisyones. Ano po yung mga kondisyones na yan? If you love God. Amen? Kasi po minsan naabuso na ang talatang ito. Lahat ng bagay magkakalagay sa aking bubuti, pero hindi naman sila nagmamahal sa Diyos. Ito po, kung ang mga bagay magkakalagay sa ating bubuti, if you love God and you're called, kung ikaw ay tinawag ayon sa kanyang panukala o layunin, then, kung tayo po ay mananatili rin sa kanyang programa, alam po ninyo mga kaibigan, lahat ng bagay ay makakalakip
sa ating ikabubuti. Okay? If you love God, if you're called according to His purpose, kung kayo rin ay mananatili sa kanyang programa, God has called us to a program sa ating buhay. At kailangan manatili tayo dyan. Kung hindi tayo mananatili, then lahat ng bagay ay hindi magkakalakip sa ating ikabubuti. Yung ba ay maliwanag? It takes two to make a contract. It takes two people to make a contract. Kailangan po dalawang katao upang ikaw ay makagawa ng isang kontrata. Hindi po pwedeng isang tao na gumawa lamang isang kontrata. And God has made a contract with us. Ang Diyos ay gumawa ng isang kontrata sa atin. At ito ay Kanya nilagdaan sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At bilang mga Kristiyano, kailangan din tayong lumakda, pumirma sa kontratang ito. At pagkatapos po tayong pumirma at nilagdaan ang kontratang ito sa Diyos, ang kailangan po natin gawin ay gawin natin ang ating bahagi sa kontratang ito. Kung hindi natin ginawa ang ating bahagi sa kontratang ito, we have broken the contract. Ating pong siniway, at hindi po natin tinupad ang kontrata na ating pinirmahan sa harapan ng Diyos. Meron po mga bagong awit ngayon na inaawit ng maraming mga Kristiyano. Ito pa hindi pa umaabot sa atin. No matter what you do, sinasabi ng awit, He will never let you go because God loves you. Ito po ang sinasabi ng isang talata ng inaawit ng ibang mga Kristiyano. Ano man yung gawin, hindi ka bibitawan ng Diyos dahil minamahal ka ng Diyos. Alam po ninyo mga kaibigan, hindi po ito totoo. Hindi ito scriptural. Ang tawag po dito, it is human. Ito po'y tulak ng laman. Ito'y sa tao lamang. Ito'y naaakit lamang sa hilig ng laman ng tao. Ano po sinasabi ng Biblia sa atin? It warns us, itong pababalan niya, that if we come out from the world, then God will receive us. Kung tayo po ay lalabas sa sanglibutan dito, sa kanyang mga gawa, tayo ay tatanggapin ng Diyos. I will be found of you when you seek me with all your heart. Ako inyong masusumpungan, sabi ng ating Panginoon, kung inyo akong hahanapin ng buong puso. Always conditional. Always conditional. Lagi po may kondisyon. Ano po sabi ng ating Panginoong Yesus? Kung inyong nadinig ang aking mga salita, at inyong sinunod ito, kayo ay parang nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumaan ang baha at ang bagyo, kayo pa rin ay nanatiling nakatayo. But if you build your house on the sun, alam niyo po, ano alam natin kasunod noon? Dara ng bagyo, dara ng baha, ito ay magigiba. It is always conditional on responding. Lagi po nakondisyon kung paano tayo pagtugon sa mga bagay na sinasabi ng Diyos. Kaya, anyone hear my word and do it, my Father will love him. Ito po sinasabi ng ating Panginoon. Subalit po, marami ang nasasabi ngayon na sinasabing humanistic, which are not true. It appeals to the flesh of people. Kahit na nasasabi natin mga gawain Kristiyano, marami nasasabi ngayon ang mga bagay na sinasabi naaakit sa laman. Humanistic. Kapag kanya sinabing lahat ng bagay ay gumagawa sa ating kabubuti, ito po ay mangyayari kung meron kang pusong nagmamahal sa Diyos. Okay? Kung meron kang pusong nagmamahal sa Diyos. Hindi naman ibig sabihin na tayo hindi na magkakamali. Abang tayo lumalakad sa buhay na ito, tayo nagkakamali. Pero bumaksak man ang lahat. Kung ikaw ay may tunay na pusong nagmamahal sa Diyos at nais gawin ang kanyang kalooban, kung ikaw ay magpapatuloy, keep on pressing, don't quit. Yung sabihin sa Diyos, Panginoon, nandito po ako ngayon. Nandito ako sa malaking problemang ito o kaguluhan. Please God, help me. Tulungan mo ako, Panginoon. Help me, God. At alam niyo po mangyayari? He will make your mistake work for good. Amen? Gagawin niya yung magpagkakamali na magkakalakip sa ating ikabubuti. He will turn them to good. Ang kailangan lang pong gawin, ipagkalob natin sa Kanya. Here are the mess, Lord.
Ang malaga po, you keep yourself before God. At ating sabihin sa Panginoon, Lord, marami pong nagawa mga pagkakamali, pero mahal kita. Nais kitang paglingkuran. Tulungan mo ako. As long as you do that, hanggang ating ginagawa ang bagay nito, alam po ninyo, lahat ng mga bagay ay makakalakip sa ating kabubuti. At alam niyo po, ang ganitong asal, ikaw ay magiging mananagumpay. Ito pong isang asal ng isang mananagumpay. Itong likas, this is the nature of overcoming, na hindi siya nag-quit, hindi siya nagpapatuloy sa kabila ng mga bagay na kanyang nararanasan. Keep that faith to abide in Jesus. Panatilihin niyo ang pananampalataya na manatili kayo kay Jesus. Amen? Maraming mga bagay na ating nararanasan, mga kabiguan. Kaya mga kaibigan, tayo po'y lumapit sa Panginoon. Hindi tayo lumalapit sa Kanya na ganap. Kung tayo magiging tapat sa ating sarili, hindi tayo ganap kung tayo lumapit sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya na dala-dala ang kabulukan ng ating mga puso. At alam niya mga kabulukan ng ating mga puso. Yun ay Kanyang responsibilidad. Alam niyo po, listen carefully sa mga aking sinasabi, mga kadugtong-dugtong na mga words. Ang mga kabulukan ng ating mga puso, yun ay Kanyang mga responsibilidad. Lumapit tayo sa Kanya kahit tayo po ay nalilito sa ating kainan, mga pagkakamali. At ang mga ito ay tatanggapin ng Panginoon. At alam niya ang mga bagay nito na nasa ating mga puso. At alam niyo mga kaibigan, bakit? At kung ano ang nag-aakit sa Kanya, bakit tayo ay Kanyang tatanggapin? Sa kabila ng ating kabulukan, sa kabila ng ating pagkakamali, na ipagkalob natin lahat ng ito sa Kanya. Alam po ninyo kung ano ang dahilan? Ano ang nag-aakit sa Kanya? Our love towards Him. Amen? Ang ating pag-ibig sa Kanya. Lahat ay makakalagip sa ating kabubuti sa mga nagmamahal sa Kanya. Ito po nag-aakit sa Kanya. To those who love God. Kaya, ang responsibilidad po ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan, sa pamagitan ng Kanyang dugo na naglilinis sa ating makasalanan, sa pamagitan ng Banal na Espiritu na kumikilos sa inyong mga puso, sa pamagitan ng ministeryo ng bawat sa atin, o ng Kanyang ministeryo, ang mga circumstances, ang mga pangyayari sa ating mga buhay. God works to perfect us. Ang mga bagay nito ay ginagawa ng Diyos upang tayo ay Kanyang ganapin. We don't perfect ourselves. Hindi natin ginagawang ganap ang ating mga sarili. Siya ang gumagawa upang tayo ay Kanyang ganapin. Okay? Alam niyo kung ang salitang ito ay pumutok sa inyo, ay yung mga hang-ups, yung mga struggles sa inyo ay maalis. Minsan kasi ng ating ginagawa, we perfect ourselves. We work out to perfect ourselves. Subat ang responsibilidad ng Panginoon, ang Kanyang dugo, ang Kanyang kapangyarihan, ang Holy Spirit, ang ministeryo na ginagawa natin, lahat ng yan ay Kanyang ginagawa upang tayo ay Kanyang ganapin. Okay? Pero meron pong trap sa konseptong ito. Ang isa po dito ay nagsasabi ng ganito. Meron pong trap. Ano man ang aking gawin, ang gagawin ng Diyos ay Kanyang paglakip-lakipan ng mga bagay sa aking ikabubuti. Ito po ang minsan konsepto ng ilan. Ano man ang aking gawin? Ano man? Ay, ang Diyos naman sa Kanyang pag-ibig ay paglakip-lakipan niya ang mga bagay na yan sa aking ikabubuti. Alam po ninyo, hindi po ito totoo. If you're not hanging with God, kung hindi ka nanatili sa Diyos, ano po sinabi sa Hebrews chapter 3 verse 2? Hindi tayo makakaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahahalagaan ang kaligtasan na napakadakila. How shall we escape if we neglect so great salvation? Ito po sinasabi ng Kanyang salita. If you waste your talent, kung sinayang mo, binasura mo ang iyong mga kaloob, hindi po darating ang Panginoon sa iyong buhay at hindi niya sasabihin, it's all right, Ani, okay ka lang dyan. Hindi lalapit ang Panginoon sa iyo.
At sasabihin ng mga bagay nito, it's all right, honey, you buried your talent, ibinaon mo ang iyong mga kaloob. Ano po ang nangyayari? Ano po ang nangyari sa talinghaga ng mga kaloob? Ano po sinabi ng ating Panginoon? He was angry. Siya po ay nagalit at kanya sinabi, you lazy servant, ikaw na tamad na alipin. Kaya these two thoughts goes very close together po. Meron pong nakaisipan na nakadikit dito, malapit. Kung hindi po natin pag-aaral, mabuti ito, tayo po ay maguguluhan at malilito, ang mix-up. Sa isang dako naman po, meron ganito ang sinasabi nila, no matter what I do, God will never let me go. Ano man ang aking gawin, ay hindi ako pababayaan ng Diyos. That's not true. Hindi po ganito klase ang Diyos. He is not lazy, indifferent. Hindi ganito ang Diyos. Pero meron mga tao nagsasabi ng ganito, ano man ang aking gawin? God will never let me go. Pero ang mga taong ganito is talking about people who wants God. Meron mga taong nice nilang Diyos. Ang mga taong binabanggit po dito sila mga taong nice nila ang Diyos, mahal nila ang Diyos. Alam nila at kinikilala ang kanilang mga kainan. Subalit, kanila pa rin sinasabi, I love you, Jesus. I want you, Lord. Alam po ninyo, hindi magtatagal, they will overcome. Hindi po magtatagal, they will overcome. Sila po ay magtatagumpay. Kaya meron pong manipis na linya na sinasabi sa Ingles, a fine line sa pagitan ng isang mahinang Kristiyano sa isang pabayang Kristiyano. There's a fine line. Merong manipis na linya sa pagitan ng dalawang ito. Yung isang pabayang Kristiyano sa isang mahinang Kristiyano. Yung pong weak Christians, yung pong mahinang Kristiyano, may ilan pong dumarating sa kanyang buhay, mga pangyayari, na madalas hindi niya makayanan at siya ay nakakamali. But in their hearts, they really love God. Subat sa kanilang puso talagang minamahal nila ang Diyos. Kapag meron sinabi ang Panginoon sa kanya, ito po ay kanyang ginagawa. Subalit meron naman sinasabing careless Christians, yung mga pabayang Kristiyano. Ito po ay merong espiritong o pag-uugaling arugante. Ako'y tiyak na makakasama sa rapture. Nasa akin ang kayamanan ni Kristo. Kayang-kaya. Pwede kong hingin ang lahat ng aking gusto. Overconfident. Masyadong believes sa kanyang sarili. This is not of God. Hindi po ito sa Diyos. Pero yung pong kawawang kaluluwa na nakatayo sa gitna ng kalsada, na kanya sinasabi, Panginoon, Panginoon, patawarin niyo po ako. Alam natin sila ang pinakikinggan ng Diyos. Ang taong na kanya sinasabi, Panginoon, ako ay iyong tulungan, ako ay isang makasalanan. Yan ang mga taong pinakikinggan ng Diyos. Kaya kanya pong sinabi ng ating Panginoon, ang mga patotot, ang mga harlots, ang mga tax collector, ay makakapasok sa karya ng Diyos bago ang mga pare at mga tataas na tao ng bansang Israel. Dahil ang mga taong pong ito ay meron silang espiritu ng overconfident towards God. Overconfidence towards God. Hindi po nalulugod ang Diyos sa mga taong ganito dahil tayong lahat ay hindi nakabot sa kalwalatian ng ating Panginoon. Okay? Nandiyan po kayo? All of us have problem. Tayo pong lahat ay may mga problema. All of us have weaknesses. Sino po mayroong mga kahinaan dito? Tayo pong lahat. At kung ating sinasabing ganito, it doesn't matter. God loves me anyway. Alam po ninyo, hindi po ito tama. Ang dapat sabihin sa Diyos, God, help me today. Panginoon, tulungan po ninyo ako ngayon. Help me to get the victory. Panginoon, tulungan niyo pong makakuha o magkaroon ng tagumpay. At alam niyo po, pretty soon, tayo ay tatayo ng Diyos. At tayo ay magtatagumpay sa Panginoon. Amen? Ipapagkalob niya ang mga tagumpay na ating kailangan at tayo po ay makakalakad sa ibabaw ng ating mga problema at kainan. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo magkakamali.
Ang ibig sabihin, tayo ay makakalakad sa itaas ng ating mga problema. Hindi tayo sa ilalim, kundi sa itaas. We will live in victory. Ito po ay possible. Ito po ay possible. Marami po kasi sa atin ay konsepto natin, we cannot walk in victory. But it is possible. Ano po sabi ng Biblia? After we have suffered a while, we are established and strengthened. Pagkatapos dumaan ng mga panahon ng paghihirap, tayo po ay naitatag at tayo ay pinalakas. Suffering does not last forever. Ang mga paghihirap po natin sa mundong ito ay hindi manatili magpakailanman. Yan po ay para sa akin ay konsolasyon. Amen? Kasi po akala natin gaya na nangyayari sa atin ngayon ay tuloy-tuloy ang mga kalamidad. Akala natin ay walang hangganan. No. Kailangan tayong ilagay ng Panginoon sa ganitong sitwasyon at kalagayan para po siya ay makapasok sa pinakasentro o puso ng ating mga buhay. Nandiyan ba kayo? Kailangan tayong ilagay ng Panginoon sa ganitong sitwasyon para siya po ay makapasok. Kasi po hindi nakakapasok ang Panginoon sa pinakasentro o puso ng ating mga buhay. Meron po nagsasabi na tayo daw ay katulad ng mga sibuyas, onions. People finally break down when they reach the end of the road. At pagkatapos noon, come deliverance. Ang mga tao po, sa kaulian, sila po ay mabibiyak kapag sila ay nakarating na sa dulo ng kanilang tali ng kanilang buhay. Pagkatapos sila nakarating sa dulo ng kanilang buhay, doon pa lamang dumarating ang kalayan o deliverance. Ang ilan sa inyo hindi pa nakarating sa ganitong sitwasyon. Kaya mga bagay na ito na sinasabi ay hindi pa ganong aking nasasabi pumuputok. Pero kapag kayo inilagay ng Diyos sa isang sitwasyon, hanggang kayo ay mabiyak at makarating sa dulo ng iyong buhay, then deliverance will come. Para po tayong mga sibuyas, ang ating madalas nakikita, nakukuha ay yung pong labas na balat ng sibuyas. Ang ilan po sa atin ay matagal na panahon bago mabiyak. Mahabang panahon bago makalabas sa kanyang pinatataguan. Madalas tayo po ay lumalapit sa Panginoon for deliverance. Subat ating pong natatanggap, ang naalis atin yung outer layer lamang. Yung pong panlabas na balat lamang. Yung pong makakapal na balat na sa loob ng ating mga puso ay ayaw nating malaman. Malaman ng ibang mga tao. Kaya, kapag ito yung ating ginagawa, ito po nag-aalipin sa atin. Ito po ang nagtatali sa atin ng matagal na panahon. Minsan, 20 years ka na sa loob ng iglesia, ay wala pa yung deliverance. Sa mukha natin, nandiyan kasi yan, nakakainda ka minsan. Subat, mayroong mga bagay nag-aalipin sa iyo. Alam niyo po, sa isang magandang bagay na gawin sa loob ng iglesia, alisin natin ang ating mga maskara. Okay? Pero kung mahal mo ang Panginoon, if you don't quit, kung hindi ka titigil, lagi kang bumabalik sa Panginoon at yung sinasabi, Lord, help me! Panginoon, tulungan mo po ako. Lord, help me! Alam niyo po, there will come a day that God put His finger on you. Darating ang panahon na ituturo ng Diyos ang kanyang daliri sa kahinaan na yan at kanya sasabihin, now, ngayon na, ang deliverance ay dumarating. Hanggang hindi ka darating sa puntong iyan, mga kaibigan. Hanggang hindi bumaba ang Diyos, ay hindi tayo makakalabas. Now, tayo makakarating sa lugar na iyon if hindi tayo bibitiw sa Diyos. We come to that place if we love God. Bababa ang Panginoon sa hukay na yan at magpapasok siya sa pinakasentro ng ating mga puso. Pagkatapos nito, tayo handa na. Kapag tinuro na ng Diyos, handa na tayo. Handa na tayo. We are ready. Nabitawan na ang lahat.
Handa na tayong bitaw ng lahat. At masasabi mo sa buong mga tao at sa mga kasama mo, lahat, makikita mo, ito talaga ang nangyari sa akin. Ito talaga nangyari sa akin. Itong tumatali sa akin. Ito nagpapaalipin sa akin. Handa mo ng bitaw ng iyong pride, ang iyong hurt, ang iyong sarili, ano mo pumipigil sa iyo. Tumatali sa iyo pagkatapos maharap mo ang lahat ng bagay. Hallelujah. Kapag ito po ang nangyari sa atin, there comes a deliverance. There comes freedom and joy. There comes freedom and joy that is unmistakable to us and to all around us. Makikita yung sigla, nakakahindak ka sa sayaw sa Panginoon. Dahil ang deliverance, you are released. You are released. We know it. People know it. Subat hanggang hindi ito dumarating sa atin, ang ating ginagawa, ating pinaglalaban, ang ating mga ego, very zealously. Ang hindi dumarating, yan talagang pinaglalaban mo yung ego mo, very zealously. Ipuin lang yan, talagang pumuputok ka na. But God is not in a hurry. Ang Diyos ay hindi nagmamadali. Very patiently He deal with us. Very patiently. Matyaga po siya sa kanyang pakikitungo sa atin. Sa isip po natin tayo si Mr. at saka Miss Super Christians. Ito ang isip ng iba. Sila si Mr. Super Christians. The truth is, God in His patience, alam niya ang tunay na kalagayan natin na hindi pa natin kaya sa panahon na ito to lay bare our soul. Na hindi pa tayo handa na ilahad, ibunyag ang ating kaluluwa. We're not able at this point to really come clean before God. Kaya kapag tayo humingi ng mga minor deliverance, it gives us minor deliverance. Amen? Pero if we keep on, if we don't quit, the day will come, we will be able to get down to the rock bottom. Tayo makakarating doon sa pinakasugdulan, na pinakamalalim ng ating mga puso. And when we'll do, there comes a breaking inside. Itong mangyayari, there comes a breaking inside. So we have to continue even. Kaya mga kaibigan, kailangan tayo magpatuloy. Even we are weak. Kaya na tayo mahina. We have to continue sa ating mga struggles. Okay? Even we're weak, dapat tayo magpatuloy. Sa mga struggles natin, araw-araw marami po tayong mga struggles eh. Dapat tayo magpatuloy. Sinasabi po sa Isaiah, listen, napakaganda. Ang marupok na tamboy ay hindi niya babalin. Ilaw na andap-andap ay hindi niya papatayin. Okay? Ang marupok na tamboy hindi niya babalin. Ilaw na andap-andap di niya papatayin. It's talking about weak Christians. Tandaan po ninyo, when the Lord comes, may kasabihin po, saguli mo po. Okay. Daramdaman nyo na ako po, eh? Okay. Kapag dumating ang Panginoon, sino po naniniwala ang Panginoon ay darating? Okay. Kapag dumating ang Panginoon, there will be healings in His wings. Sinasabi po ng Biblia. Kapag dumating ang Panginoon, meron pong kagaling na dala-dala niya sa kanyang mga pakpak. That means there are people who are spiritually sick sa kanyang muling pagbabalik. Meron mga Kristiyano talaga mahina sa kanilang pananampalataya. Pero hindi po kaagad na unawan na marami ito. Sa isip ng iba ay ganito, I will slap around, dito muna ako, pabanjing-banjing muna ako dito. But later, kapag dumating ang Panginoon, ay pagagalingin ako. Alam niyo po ang ganito nga, hindi rin sa Panginoon. Nandiyo ba kayo? Meron mapinong kamandag sa kaisipan na ito. Kaya po, minsan ang aking pangangaral sa inyo ay, ang dating ay matigas. Madalas ito po ay masyadong matigas. Ang dating sa marami. Pero mga kaibigan, kung tayo po ay mananatili, at kung hindi tayo mananatili, mawawala natin ang lahat.
Kailangan ko po sabihin ito dahil ayaw ko pong bigyan kayo ng impresyon. Okay ka lang sa iyong kainan, sa iyong karamdaman, sa pagdating naman ng Panginoon, ikaw ay kanyang pagagalingin. Alam po ninyo, hindi ko po sasabihin yan sa inyo. Ayaw kong ibigay sa inyo ang ganyan na impresyon. Napakarami po mabuting talata sa salita ng Diyos. Gaya ng aking nasabi, ang talinghaga pagtungkol sa mga kaloob. How can we escape? Paano tayo makakaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagan ang kaligtasan? A dog returning to his vomit. Ang isang aso na bumabalik sa kanyang isinuka. Maraming mabubuting talata katulad ito na gaya ng aking nasabi. Ayaw ko po kayong bigyan ng isang impresyon. Ngayon, 99% kayo sa Panginoon ngayon at saka na lang yung nalalabi. Hindi ko po gagawin yan para sa inyo. Ang aking pong gagawin ay dapat kong panatili gagawin ng aking gagawin. Maging matigas ang dating na salita ng Diyos. Para mailagay impresyon, lagi kayo nakahanda at dalumpaan nakatayo sa Panginoon. Ang kamay ng Panginoon ay nasa ating lahat. At meron siyang ginagawa ngayon sa ating mga buhay. Madalas po mga bagay na ginagawa niya sa ating mga buhay ay matitindi. Sino ba nakaranas nito? Minsan mga bagay na kanyang pinahintulot kung talagang wala ka sa Panginoon, talagang mabubuwal ka. Subalit ang kamay ng Panginoon ay nasa atin. Listen. Kung hindi mo binibigyan ng buong pansin, ng buong puso, ang mga ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, you will never make it. Kung pabanjing-banjing ka lang dyan, maganda ka kung gusto mo, hanggang hindi mo binibigay ang iyong buong pansin at puso sa ginagawa ng Diyos sa iyo, you will never make it. Mayroong mga tao, alam nila, ang kamay ng Diyos ay nasa kanila. Alam nila ang halaga na dapat nilang bayaran, subalit hindi iyon ang daan na kanilang tinatahak. Yung makip na daan, the Bible does not offer to them healing sa pagbabalik ng Panginoon. Alam ng Panginoon, alam ninyo, ang kamay ng Panginoon ay nasa inyo. At alam niyo ang daan na dapat niyong tahakin. Makip na daan, kung hindi niyo tinatahak, when the Lord comes, hindi niya alok ang kagalingan na dala-dala niya sa pamagitan ng kanyang pakpak. The only thing we have in Revelation is the reward to the overcomer. Revelation 2 and 3, extremely, very strict. You have a few names in Sardis, a few names in the whole church, few names who will walk in white. They are worthy. Ilan mga pangalan na makakalakad sa maputing damit. He that overcomes shall not be blotted out of the book of life. Na siya'y magiging mananagumpay ay hindi mabubura ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. So it plainly states that Christian does not overcome. It's not in clear danger of being blotted out in the book of life. I don't like that preaching, pero ito ang nakatala sa salita ng Diyos. Sinasabi po ng aklat na ito, huwag tayong sumandal sa sloppiness. People's soul are in stake sa pagiging pabaya. I don't want people to have the impression he can do something less than his best. Ay kung ibigay sa inyong impresyon na magagawa nyo ang hindi pinakamabuti para sa Panginoon. And God is going to say, that's all right, honey. Alam niyo po, hindi ito sasabihin ng Panginoon. The Bible does not teach that. Pero alam po ninyo, mayroong mga grupong mga tao, hindi po sila mga pabaya. They are not careless. Who are not overcoming at this moment. Pero mga sari-saring dahilan, hindi sila nakakalakad with a triumphant faith, yet they have done all they have to do. Ginawa nila ang lahat ng kanilang magagawa. Sa akin po, alam niyo, ang mahinamang Kristiyano ito, healings and building is for them. Ang kagalingan at pagtatayo ay para sa kanila. Dahil sinasabi po ng Ephesians, the apostles, the prophets, the pastors, ay maglilingkod sa kanila
sa gayon tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap na gaya ni Kristo. Okay? Meron pong manipis na linya, a fine line, but life is not easy. Ang buhay po ay hindi madali. Serving God is not easy. For those who are going to be a bride company, sila po na makakasali sa kasintahan o sa babae ng ating Panginoon. Ito po ay medyo matindi din ang datang. Sila na mga tao na makakasama sa kasintahan babae ng ating Panginoon. God will take them apart bone by bone until everything in them will be transformed by the Lord. Sila na makakasama sa kasintahan ng babae ng ating Panginoon. Ang buhay hindi madali. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi madali. Pero mga kaibigan, God will take them apart bone by bone. Para bang paghihima-himayin tayo ng Panginoon parang isda. Hanggang lahat sa atin ay babaguhin ng Panginoon. So, you have to be 100%. You have to be 100% to get God's best. Kailangan mong ibigay ang 100% para makuha mo ang pinakamabuti ng Diyos. Kung nag-aapil lang sa iyo ang langit, it's all right. Yun ay pagpapala ng Diyos. Pero kung nais mo ang pinakamabuti ng Diyos, magawa mga layunin bakit ikaw ay niligtas. Kailangan mong ibigay ang 100% para sa Panginoon. And if you're not, then you are in the hands of Jesus. Kung hindi mo gagawin, nasa kamay ka na ng Panginoon. Sa panahon pong ito, ako po ay gumagawa ng probisyon sa mga mahihinang mga Kristiyano. Sila mga taong kinasusuklaman ng kanilang sarili. If I was only better, sabi nila, sana kung ako'y naging mabuti ba, they're praying and not making it. God loves that person. Ito po ang mga taong dinadapugan ang kanilang dibdib, mahabag ka sa akin, Panginoon. Kesa sinasabi ng ibang mga Kristiyano, I'm okay, you're okay. Hindi naman kailangan na mamuhay na ganyang kahigpit. Meron pong mga ginang Kristiyano, hindi naman kailangan ganyan na mamuhay ka ng kahigpit. Kasi ang kanilang buhay makita lang yung nililigawan, yun ay okay na eh. Minsan po, yun yung sinabi ko sa Baguio Sabi ni Pastor Mon, sabi mo nga sa young people, nag-a-attend dahil sa kanilang nililigawan. Kaya hindi naman kailangan mahigpit ang pamumuhay mo God wants us to be happy. At sasabihin na lang ng Diyos sa atin, you will answer for your soul today. Kaya sa pagkakataong ito, alam po ninyo, ipinahintulot ng Panginoon na mangyari mga ito sa ating buhay. At mga ito na gumagawa sa ating kabubuti. At sa mga lahat na nagmamahal sa Diyos. This is not for everyone to be qualified. This is not for everyone to be qualified. Para makasali, we must love God. Meron tayong nagagawang pagkakamali, hindi tama, subal kanyang itutuwid. Itatama ang mga bagay nito. Kung tayo ay lalapit sa Kanya, Kanyang gagawin ng mga bagay nito isang stepping stones. Gagawin niya ang mga bagay nito isang mga batong ating mahakbangan to give us insight upang tayo magkaroon ng malalim na pag-unawa, magkaroon tayo ng experience, magkaroon tayo ng karanasan. So my friend, don't give up. Okay? Don't give up. Ito po sinalaman ng mensahe ng Panginoon sa akin. Merong ibang mensahe ng Panginoon sa atin. Akala ko po yung mga kapatid natin, mga Henson family, ay sinabi nila dadalo sila sa linggong ito. So nabalitaan ko kahapon si Sister Henson ay tumaas ang kanyang presyon. Noong nakaraan ng mga araw o last week or this week, namatay po si Brother Henson. Kaya, ito pa mga bagay na sinasabi ng Diyos sa atin. Subat alam ko ito rin ay nangyayari sa atin. Don't give up!
Okay? Ang mga bagay na yan ay para bigyan tayo ng insight, experience, strength, kay si Sir Marlene din. Ang kanya pong asawa, 2 weeks or 3 weeks ago, ay naksidente. Kaya marami pong mga Kristiyano ngayon umuwi na. Amen? Nauna na. Hindi ko po alam, gaya na nga nasabi ko, tinatanong ako minsan Pastor, ano pong dahilan bakit nauna si Brad? Hindi ko po alam. Bakit isang bagay nakikita ko, sila iniiwas na ng Diyos sa kahirapan na dumarating sa buhay na ito dahil sa kanyang pag-ibig. Subat may plano pang Diyos sa atin natitira dito. Okay? Nawa maging dalangin natin, Panginoon, hanggang hindi ko naabot ang yung pinaabot, huwag mo akong kunin sa buhay na ito. Okay? Yun po ang aking laman ng aking puso. Maabot ko ang pinaabot ng Panginoon. Na marating ko at ako'y magampanan ng mga panukal at layo ng Diyos sa aking kaligtasan. Kasi minsan nangyayari, Pastor, gusto nang umuwi, gusto makita langit para ako makalakad sa ginto kalsada. Para yung ginto, makita ko na. Laman ng puso, ginto, dito sa lupa, buwatay sa langit, ginto pa rin. Wala na laman ang kanyang laman. Subalit tayo po na pinagpapala ng Diyos, yan ay mga pagpapala na ginagamit ng Diyos para sa atin. Amen? Para tayo maging bayan na nais ng Diyos so that we will be the person God wants us to be. Magkaroon tayo ng insight, magkaroon tayo ng karanasan, strength. So don't give up. Wala po akong pakialam kung paano tayo kadalas na madapa. Ang ating pong gawin tumayo tayo kaagad. Sino po ang nadadapa dito? Ako madalas kumiragsa. Lalo po niya malati ko. Pulay kong pulay. Ikaw naman nakahit rin kulkul. Kaya nangyayari po laging may sugat ang aking tuhod. Ang malaga po tumatayo tayo no? Don't give up, magpatuloy ka sa iyong kalagayan. Most mighty men in the scriptures were not perfect people. Alam sa mga dakila mga tao sa Biblia, si David, at iba mga dakilang character sa Biblia, they are not perfect people. Hindi po sila mga ganap na mga tao. Meron silang mga kainan, but the Lord expanded their flows. Ito pong ginawa ng Panginoon. Ang kanilang kainan na ito ay kanyang ginamit para sila lalong lumakas. If we keep going and do what is right. Okay? Sandali na lamang po. Ang kadugtong po ng talata na ating binasa, all things work out together for good to them that love God and to them who are called, according to His purpose. Ayon, nagmamahal sa Diyos at ayon sa tinawag, ayon sa kanyang panukala. At tinatanong siguro ng iba sa umagang ito, to those who are called, lahat ng bagay makakalakip sa mga tinawag. Siguro tanong ng iba, ako ba'y tinawag? Tinawag ba ako ng Panginoon? Sa umagang ito mga kaibigan, if you worry about your calling, then say this prayer sa Panginoon. Lord, I want you to call me. Panginoon, tawagan mo po ako. This is what I want. Ito nais ko, Panginoon. With all my heart, I want to be called. Yun po sabihin niyo sa Panginoon. After that, don't worry about your calling. Okay? Huwag niyong alalahanin ang panawagan ng Diyos sa iyo. You know, if you love God, kung minamahal mo ang Diyos, the fact that you desire to be called, the fact that this desire to be called indicates you're called. Amen? Yung lang pag nasa na nais mo ikaw ay tawagan ng Panginoon, yun po ay nag-i-indicate na ikaw ay tinawag na ng Diyos. The Lord will reveal Himself to you. Alam po ninyo, ang mga taong hindi tinawag, listen, ang mga taong hindi tinawag, ang mga taong hindi tinawag, ang mga taong hindi tinawag, hindi sila mananalangin na sila'y tawagan. Hindi ba? Wala silang pagnasa sa ganitong pagnasa natin. Wala silang pagnasa at manalangin na sila'y tawagan. Dahil the deep things of God will be foolishness.
ang malalalim ng bagay patungkol sa Diyos ay magiging kalokohan para sa kanila. There's nothing to that. Naunawa nila ang mga bagay sa ilang mga bagay, pero patungkol sa kabuuan ng kaligtasan, hanggang sa punto lamang. Lumabas pa doon ay hindi nila naunawan. The natural mind, alam po ninyo, ang krus at ang water baptism, ito po ay nasa tabernacle or courtyard, ang araw ang siya nagbibigay ng liwanag sa kanila. Everybody will understand it. When you begin to deal with the holy things of God, it rapidly becomes foolishness sa kanila. Ang ibig po sabihin ng ganito, yung mga taong sa isip natin ngayon, akala na natin sila ay mga Kristiyano. Subalit, habang sila nagpapatuloy sa kanilang pagiging Kristiyano, naunawa nila ang patungkol sa kaligtasan. Gaya po sa tabernakulo, ang nagbibigay liwanag sa labas ay ang araw. Lahat ay nakakaunawa. Naunawa nila patungkol sa kaligtasan, sa bautismo. Lahat na ito naunawa nila. Sila inaligtas sa pamagitan ni Kristo, pananampalataya sa Kanya. Nagpabautismo sila sa tumatalagod na sa kasalanan. Naunawa nila hanggang putong yon. Pero pumasok ka sa banal na lugar, sa tabernakulo, patungkol na sa mga bagay espiritual, ay doon sila imaatras. Para sa kanila, ang mga bagay na ito ay kalokohan na. Ang natural na pag-iisip nila ay ayaw nang tanggapin ang mga bagay na ito. Sa isip natin ngayon, sila mga Kristiyano, pero kapag dumaraan na ang panahon, dumaraan ng persecution, dumaraan ng pag-uusig, dumaraan ng kahirapan, makikita mo kung tunay silang Kristiyano. Akala natin sila naging Kristiyano sa ulo. Naging Kristiyano sa iglesia. Naging Kristiyano dahil sila hinakit. Pero kapag dumaan ang mga panahon, makikita mo, ang mga bagay nito ay kalokohan lamang para sa kanila. Kaya sa umaga ito, Panginoon, tawagan po ninyo ako, I want the whole banana, Lord! Gusto ko lahat ang hinahalok sa akin. Amen? Kapag pinag-usapan ng patungkol sa God's calling, pinag-usapan ng priesthood, pinag-usapan about the judgment, pinag-usapan ang sanctification, people will live in dross. Alis sa mga tao, maramihan, sapagkat ito ay foolishness. Ito nagpapapayat sa kanila. Kaya mga kaibigan, hindi po tayo nag-aalala sa anumang bagay. We don't worry of attracting people kapag ang mga tao ay nasasaktan sa salita ng Diyos. Kapag sila'y tinawag, and that call is there, they will make it. Hindi po nakita at nadinig nga sinabi? Hindi po tayo nag-aalala sa pag-attract ng mga tao. Kaya sinasabi ko sa ating mga workers, yung padadala ng Diyos sa atin ay padadala niya. At yung mananatili sa atin, mananatili dito. Kung ayaw niya manatili dito, sino tayo na pipigilan sila? At kung ang panawagan ng Diyos ay nasa kanila, they will make it true in this life. Okay? Kaya mga kaibigan, don't worry about your calling. Nandiyan ba kayo? That one comes from God. Lord, I want to be called. I want to be chosen. I want to be faithful. I want the whole thing. Then God will give it to you. Yan ay pagkakaloob ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin.